Maraming salamat sa Diyos dahil pinahiram tayo ng buhay. Dahil binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos. Diba? Hiningahan si Adan. Galing sa Diyos yun eh. Yung hininga ng buhay. Bawat simula na ipinanganak ang mga lahat ng tao, merong Espiritu sa atin. Yung hininga ng buhay, yung kaluluwa. Buhay na kaluluwa ang tawag doon sa Genesis. Nagkaroon tayo ng kaluluwa, buhay na kaluluwa dahil sa hininga ng Diyos sa atin. Kaya mapalad tayo at pinahiram tayo ng Diyos ng buhay. Hiram lang to eh. Wala naman talagang tayong pag-aari eh. At susulirin natin to. At tayo ay habang pinahihiram ng Diyos ng buhay, ipasalamat natin sa Diyos yung araw-araw nating buhay. At gawin natin yung ating buhay na nakalulugod sa Diyos. Dahil lalo na tayo nag-aral na, alam natin na ang buhay natin pahiram lang ng Diyos. At ang buhay ng ating mga kapamilya, hiniram lang nila yun sa Diyos. Pinahiram din sa atin. Kaya, yung mga mahal natin sa buhay na nauna sa atin at kasama pa rin natin ngayon, yan, una-una lang yan eh. Diba? Pero, sino man ang mauna, pasalamat tayo sa Diyos at pinahiram ng Diyos sila sa atin. Dapat natin habang buhay pa, pasalamatan natin sila sa buhay. Pasalamatan natin ang Diyos sa buhay na pinahiram. Diba? Makasama natin sila. Dahil one day, kukunin ito ng Diyos sa atin. Ang buhay natin. At mas maganda yung buhay sa susunod. Hindi kukunin at magiging mas wala na, di ba? Kukunin ito ng Diyos at ilalagay tayo sa mas mabuting kalagayan. Parang bata yan eh. Siyam na buwan sa sinapupunan nung nanay. Komportable yung bata sa tiyan ng nanay eh. Parang ayaw na niya, magsarap dito, malamig, may tubig. Diba? Mayroong nakalagay sa pusod niya. Busog siya ron. Dahil yung nanay yung kumakain, nabubusog din siya. Then pagdating ng 9 na buwan, lalabas na siya. Ayaw nung bata. Paglabas, umiyak. Ayaw na eh. Kasi mas gusto niya doon sa tiyan ng nanay niya, komportable na siya. Eh paglabas niya, umiyak siya. Diba? Then, nung nagkamuwang na siya, mas maganda pala rito kaysa doon sa tiyan ng nanay niya. Diba? Tayo, komportable na tayo rito. Pero alam natin, etong buhay na to, dumadaan lang tayo. One day, kukunin din tayo rito. At ilalagay din tayo sa mas mabuting kalagayan. Diba? Ayaw rin natin. Lord, ayoko mamatay. Ayoko mamatay, Lord. Huwag mo gusto kong mabuhay ng habang buhay dito sa lupa. Iyak na naman tayo. Yeah. Pero ang totoo, pag kinuha tayo ng Diyos at dinala sa langit, mas maganda yung kalagayan natin doon. At hindi si San Pedro ang sasalubong sa atin doon. Sabi sa Biblia, ang ating Panginoong Jesus mismo ang sasalubong sa atin doon. Anong sasabihin ng Panginoon Jesus? Sa Mateo 25:23, ganito ang sabi. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling at tapat kong alipin.
Naging tapat ka sa kakukunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Sabi ng Panginoon yun, di ba? Well done, my good and faithful servant. Na-imagine niyo yun? Na pagdating natin sa langit, sa kabilang buhay, kaharap natin ang ating Panginoon Jesus. Yung kabanalan niya, yung glory niya, makikita natin ang mukha ng Diyos. Tapos sasabihin sa iyo, yayakapin ka niya. Well done, my good and faithful servant. Tapos na yung mga paghihirap mo. At actually, binanggit pa ng Biblia yun eh. Kung may luha ka doon, papawiin niya yan. Papawiin niya yung luha mo sa langit. Kaya pagdating sa langit, iiyak pa rin tayo eh. Iiyak tayo. Ewan ko anong rason. Pero sigurado, kanya-kanyang rason yun eh. Sa mga suffering natin siguro ito sa lupa o iyak ng galak yun. Pero isang bagay yun, sabi ng Panginoon, diba? Sa Revelations, hindi na natin basahin isa-isang verse na to dahil napakarami nitong babasahin ko ngayon. Sa Revelation 17, sa Revelation 7:15 to 17, God will wipe away our tears. Siya mismo. Minsan walang pumapawi, pumapahid ng luha natin eh. Diba? Dito sa lupa. Doon sa langit. Ang Diyos mismo. Ang ating Panginoon Diyos mo ang magpapawi nun. Diba? Tahan na. Anak, andito ka na eh. Diba? Ano ba ang langit? Ano ba ang itsura ng langit? Wala pa naman talaga nakakita ng langit eh. Pero sa Bible, maraming mga verses ang naglalarawan ko anong langit. Isa to sa mga verse na to. Sa bahay ng aking ama, may maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo na pupunta ako upang ipaghanda kayo ng inyong tirahan. At pag ipinaghanda ko kayo ng tirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan man ako naroon. Sa John 14 yun, di ba? In my Father's house there were many mansions. Where if not so, I should have told you, because I go to prepare a place for you. And when I go to prepare a place for you, I will come again and take you to myself. Ang langit at lupa, nilalang ng Diyos sa loob lamang ng 6 na araw. Diba? At unang araw, sumikat ang araw, nagkaroon liwanag at nagkaroon ng dilim, sinabi niya, napakabuti. Pangalawang araw, lumikha siya at nalikha ang buong langit at lupa sa loob lamang ng ilang 6 na araw. At sinabi niya, napakabuti. Noong ikapitong araw, nagpahinga ang Panginoon. Pero dito sa binasa natin verse, 2,000 years ago, sinabi niya to sa mga apostol, pupunta ako sa langit at igagawa ko kayo ng mansyon. Ilang years na yun? 2,000 years. Kumpara doon sa 6 na araw. Sa isang taon, merong 365 day times 2,000. Mahina ako sa math. Pero milyon-milyon na araw na yon, di ba? Ikumpara yung ganda ng sanlibutan to sa langit na ipinipare sa atin ng Panginoon. Hindi pa bumabalik ang Panginoon eh. Di ba? At hindi pa tayo nakakarating.
Pagdating natin doon, gaano kaya kaganda yung mansion na yan? Dito sa lupa, minsan wala tayong bahay. Ay iba, nakatira lang sa squatter. Ang iba, sa kariton nga lang eh. Ang iba, nakikipagsiksikan lang sa mga kamag-anak nila. Diba? Ang iba, may maliit lang na bahay. Ang iba, may malaking bahay. Pero ikumpara yun sa langit na napakaganda yung bahay. Ang ibig lang sabihin nun, ganito eh. Ang bahay kasi nagsisimbolize na lahat ng pangangailangan mo nandun eh. Yung komportable, yung pamilya mo nandun, yung mga mahal sa buhay mo, tahanan. Yung mga mahal natin sa buhay, makakasama natin doon. Bilang magkakapatid na nga lang. Makikita mo pa rin yung mga nauna sa atin. Yun, ganong kagandang langit na may picture. Diba? Ano pa? 2 Corinthians 2:9. Ganito ang nakalagay. Subalit, tulad ng nasusulat, hindi pa nakita ng mata o narinig ng mga tenga, ni hindi pa sumanggi sa isip ng tao ang mga hinanda ng Diyos para sa umiibig sa Kanya. Hindi pa raw nakita ng mata. Hindi pa raw narinig ng mga tenga. At hindi pa naisip ng mga tao. Eh minsan manood ka ng film ni Steven Spielberg o ng mga movie, di ba? Papapicture, ang gaganda ng mga views, di ba? Yung langit na sabi rito, hindi pa na pumapasok sa... Kung doon nagagandahan na tayo, lalo pa yung i-prepare ng Diyos sa atin. Diba? Kaya, ang langit, ikumpara doon dito, lahat ng tanong natin dito sa lupa, bakit Lord may suffering, bakit Lord ganyan? Pagdating mo rin sa langit, hindi mo na kayo questionin yun eh. Makita mo lang yung ganda ng langit. Makita mo lang ang glory ng Panginoon na pinawi yung luha mo, na niyakap ka niya, na makita mo rin yung mga mahal mo sa buhay. Lahat ng suffering mo rito sa lupa, wala. O, dagdagan mo pa. Para sabihin mo eh. Di ba? Dahil ikumpara sa ganda ng langit, ang lupa, manlalakbay lang tayo. Dumadaan lang tayo. Parang nagbiyahe lang tayo from babae. Parang ngaki, papunta rito. O, di ba? Yun yung langit. Dumaan lang tayo rito sa lupa talaga. Yung patikim ng Diyos dito sa lupa na mga pag nag-worship tayo sa Panginoon, nadadama natin yung presensya ng Diyos. Patikim lang yung kung ano yung langit. Diba? Pag nagsisimba tayo at nadama mo yung presensya ng Diyos, patikim lang yun kung ano ang langit. Pagka merong kapatid mo na yumakap sa'yo pag may problema ka, patikim lang yun kung ano ang langit. Yung pagmamahal ng kapatid mo sa'yo, patikim lang yun ang langit. Ano pa ang langit? Wala nang kasalanan doon. Diba? Nasa ng version. Doon, lahat ng kasalanan ay pinawi niya. Doon, hindi ka na magkakasala. Dito, pag nagkakasala ka, nagigilty ka pa eh. Diba? Pag tunay kang spiritual, pag nagkagawa ka ng kasalanan, nagigilty ka. Doon, hindi ka na magigilty dahil wala ka nang gagawin kasalanan. Hindi ka na matitiso doon, hindi ka na rin makakatiso. Diba? Dahil doon, pag-ibig lahat. Dito, lumalakad pa tayo, nadudumihan pa yung mga paa natin eh, napuputikan pa eh. Diba? Pero doon sa langit, hindi ka na makakatisod. Wala na rin yung kaaway doon na magtutukso sa'yo. Diba? Dahil doon,
nandun yung presensya ng Diyos. Yung tunay na glory ng Panginoon. Diba? Kasi minsan, pag pinipicture ng tao ang langit, laging physical. Diba? Yun. Gold. Actually, napakabanggit naman yun sa Bible eh. Na street of gold. Pero, more than that, yung spiritual, kung ano ang langit. Na doon, wala nang kasalanan. Diba? Na hindi ka nakakagawa doon. Hindi ka na yung masama ang pakiramdam mo. Meron na rin tunay na peace, comfort. Dahil bakit? Perfect place yun. At doon, nag-worship na tayo sa Panginoon araw at gabi. Kasi sa totoo lang, ang pinaka magandang pakiramdam sa lahat, yung nasa presensya ka ng Diyos. Diba? Pag nasa simbahan ka at damang-dama mo yung presensya ng Diyos. Diba? Ay yun, patikim lang yun ng Diyos. Doon sa langit, day and night, worship ko sa Diyos. Madadama mo ang presensya lagi ng Diyos. Kompleto ka na ron. Kaya, dito yung practice dito sa lupa eh. Hanggang hindi ka nasasiyahan sa pag-worship sa Panginoon, hindi ka makakarating ng langit. Totoo yun, di ba? Kasi bakit? Nasusunog ka rito pagka nag-worship sa Panginoon. Di ba? Ayoko dyan. Walang ginawa yan kundi mag-worship sa Panginoon. Lalo na sa langit, hindi ka rin din pwede ron. Yun ang langit. Ang kamatayan hindi kinatakutan. Di ba? Hindi kinatatakutan. Nalulungkot tayo dahil may nauna. Normal yun eh. Tao tayo eh. Pero, pag tinignan mo mabuti, para ngayon, sabi ko nga kanina eh, kung nasa tiyan tayo ng nanay natin, ayaw na natin, iiyak tayo pag lumabas tayo eh. Ngayon, pagka nandito na tayo naman, iiyak na naman tayo kasi tatabi na naman tayo sa lupa, pero mas mabuting lugar yung pupuntahan natin. Yun lang po. Walang hanggan sa langit.